So yan ang way of the cross. So nag-start na. So sasama kami. Parang napakatarik ng way of the cross. Grabe, ang tarik. Ito yati Alma. Sinasabat ko ng hari ng mga Kristo, pinangitan ng Diyos, tinanong ko ng Pilato, at ano ang gagawin sa Jesus, na tinatawag na Kristo. Nakisagot ang lahat, itako siya sa krus. Pinili si Pilato, ano ang kanyang kasalanan, ngunit lalo nila nilakasan na sigaw, ipako niya sa krus. Nakita ni Pilato na wala siyang magagawa at baka magkagulo pa ang mga tao. Kaya humingi siya ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harap ng mga tao habang sinasabi, wala akong pananagutan sa kanyang dugo. Kayo ang mananagot at sumagot ang lahat. Nag-Diyos nawa sa aming mga anak ang kanyang dugo. Kaya pinalaya ni Pilato si Barabas, ngunit ipinaghubit naman si Jesus at binigay para ipako sa krus. Pumasok si Jesus sa Jerusalem upang tanggapin ang kamatayan sa krus. Dito nga naghiningining ang kanyang mga hari. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanyang luklukan ay ang krus. Krus na kahoy, ito ang trono ni Jesus. Bakit ang krus? Sapagkat ang bigat na krus na siyang nagpasanglag ng lahat ng kasamaan ng mundo, ang lahat ng mga kasalanan, at hinugasan niya tayo sa kanyang dugo. Nilinis tayo sa kanyang kamatayan sa krus. Ito ang kanyang award sa pag-ibig sa Diyos sa atin. Jesus. Ang ikalawang istasyon, pinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin o sa Kristo. Sapagkat sa iyong banal na krus ang ligtas mo ang iyong buong buhay. At ipinasok si Jesus ng mga sundalo ng gobernador sa pretorio o bulwagan. At tinawag ang buong hukbo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at ginamitan ng kulay pulang balabal. At pumapilipit sila ng isang koronang tinik. Ipinutong ito sa kanyang ulo at inilagay ang isang patpat sa kanyang kanang kamay. At saka sila lumuhod sa harap ni Jesus at nilipat siya sa pagsasabing, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Dinuraan nila siya, kinuha ng patpat sa kanyang kamay at hinampas ito sa kanyang ulo. Matapos nila siyang lipatin, inalis nila ang pulang balabal at isinuot sa kanya ang sariling damit at inilabas para ito sa krus. Pagninilay. Sa mahal na araw na ito, hahakin natin ang daan ng kahihiyan ni Jesus. Sa ganito nga rin tayo magiging banal. Maririnig natin ang paghamak ng mga puno ng mga kanyang bayan at ang kanilang paninilang upang siya'y ibagsak. Sa ganito nga rin tayo magiging banal. Narinig natin ang paghamak ng mga puno ng kanyang bayan at ang kanilang panilinlang upang siya ibagsak.
ang pagsama natin kay Judas upang upang siya ay pagbili sa ng 30 pilak. 30 pilak. Makikita Makikita natin ang pag-aresto sa kanya, ang paghila sa kanya, ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga alagad, pagdadala sa harap ng Sinedrin, ang hatol ng kamatayan. Marinig natin ang pagtawa ni Pedro ng 3 beses, ang pagpili ng mga tao ng kalayaan ni Barabas, at ang malakas na sigaw na ipako siya sa krus. Makikita natin ang mga sundalo na kinukutya, hinahamak, dinuduraan, at pinuputungan ng koronang tinik, at sa mahabang daan ng pagdurusa hanggang sa ilalim ng krus ay nilalait siya at pinagtatawanan. Ngunit pinasa niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga paghihirap. Itinuring nating pinarusahan siya ng Diyos, hinampas at binagsak. Nilapastangan niya siya dahil sa ating mga sala. Dinaganan dahil sa ating mga kasalanan. Tiniis niya ang parusa, nang hatid ay kapayapaan natin. At sa kanyang mga sagat, tayo ay gumaling. Panilay. Si Jesus ay Diyos, ngunit siya ay lumakad sa gitna natin at nakipagbuhay tulad natin. Naging tunay na kaibigan at kapatid natin siya sa pananatili niya dito sa lupa. Niliwanagan niya tayo, kaya nakilala natin siya, kaya may galak ang ating puso. Puno ang pag-asa, sabi ni Papa Francisco, huwag nating hayaan na manakaw ang pag-asa. Napakaloob dito ang ating kagalakan. Pang-apat na istasyon. Ang ika-apat na istasyon, salubong ni Jesus ang kanyang ina. Mula sa bawat pinupuri ka namin, O Kristo. Nagpala naman sila ng Senyor. At sinabi kay Mariang ina ang bata, dahil sa kanya babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungutin. Kaya manghanap ng lihim at pag-iisip ng mga tao, ngunit pagsasalusan ng mga puso mo. Si Maria ay ang mababang likod ng Diyos, Ama sa puno ng galak. Sa pagpupuri sa Kanya, siya ay may pusong tinagusan ng punyal, kaya't batid niya ang lahat ng uri ng dusa. Siya ay tulad ng isang tunay na ina na kasama natin sa paglakad at pagkikibaka. Patuloy niyang inahatid sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Maria, ina ni Jesus at ina ko rin, turuan mo akong manalig tulad ng pananalig mo. Magpubaya ka sa Panginoon tulad ng pagpabubaya mo sa Kanya at magmahal tulad ng magmamahal sa Kanya. Amen.